Yeah, boy. Here I come. The Magician. Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito pag-uusapan natin at i-discuss itong napaka-exciting na heel-to-heel match between Efren the Magician Bata Reyes versus sa isang South Korean pool master na si Jong Yang-hwa. Isa ito sa pinakamagagandang laban dahil pang-apat na beses na naglaban itong dalawa na ito. Ginawa itong laban noong 2004. Ito yung World 9 Ball Championship na sa semi-final match na itong dalawa. At ang mananalo dito sa championship match na ito ay mag-uwi ng $50,000. No? 9 game ito, race to 5 match at with alternate breaking format, yung kanilang breaking rules. Diyan nga $60,000 no, yung iuwi nila sa magcha-champion dito sa laban na ito mga kabilyard. At dito nga makita natin nanalo sa lag si Efren Reyes at dito pakitang gilas muna si Reyes sa play safe, no? Back to table itong si Jang Yang-hwa, isang Korean national, isang magaling na pool master at pang-apat na beses nang nakalaban ni Efren Reyes. Kaya sundan natin ito mga kabilyard. Dito nga mukhang nakatago ng konti, no, yung dos at nag-kick shot itong si Jang Yang-hwa, mukhang papasok pa sa side pocket. Nakita nyo naman yun mga kabilyard, no, napakahusay nung ginawang kick shot na yun ni Jang Yang-hwa. At makikita natin dito pareho ang score ng dalawa na ito, 2 loss, 2 win, no. Kaya dito sa pang-5 beses nilang maglalaban, panoorin natin mga kabilyard. At dito mukhang alanganin yung posisyon ng tres, mukhang nakadikit dito sa rail, no. Tingnan natin kung magawa ng paraan yan ni Jang Yang-hwa. Sundan natin mga kabilyard.
At dito nga sa pagbabalik ni Reyes sa rack number 1 na yan, makita natin nakaka-position na siya ng cue ball niya, no? Mukhang may steal niya itong rack number 1 kay Yang Hua, at dito last 3 ball na lang itong si Efren Reyes. Aiming sa 7 at mukhang papaikutin ng konti ito para makakuha ng magandang ball position sa 8. At dito nga, aiming na si Reyes sa 8 at magandang pitik lang ito para nasa 9 nakaalagad mga bilyard. At yun nga, aiming siya ngayon sa last ball para sa rack number 1. Mukhang si Reyes ang makaka-first blood dito. At makikita natin, talagang tutok na rin yung 9 na yun. Pasok, 1-0. Si Yang Hua naman ang mag-break dahil na alternate breaking format yan. Maganda yung pagkaka-break dito ni Yang Hua. May pumasok doon sa side pocket. Sundan natin to mga kabilyard. At dyan nga sa play safe na yan ni Reyes, no, medyo mahirap talaga yung position ng dos. Makikita natin nakadikit yan sa rail at medyo malayo itong bola, kaya magkamali ng konti dito si Yang Hua sigurado tapos ang table na ito. Kaya tingnan natin yung discard ni Yang Hua dito sa rack number 2.
Dito nga, nag-play safe muna si Yang Wan, no, na naitago niya ng kaunti dito sa likuran ng ball number 4. Pero ganun pa man, meron pa rin kita itong dos at pwede siyang pumasok doon sa corner pocket. Kaya tingnan natin kung magawa ng paraan niya ni Efren Reyes. Dito nga kumuha ng extension itong si Yang dahil nga medyo malayo itong titirahin niya. No? Pasok yung dos, maganda yung layout ng table nito mga kabilyard. Mukhang may chance na tumabla si Yang dito sa rack number 2. Race to 5 lang ito, 9 ball yung kanilang laban with winner's break format. At itong si Yang isang South Korean pool master, no? Pang-apat ng beses naglaro itong dalawa na ito. Dalawa sa Asian 9 ball championship, San Miguel Beer National Championship, All Japan National Championship, at doon nga sa Intercontinental Pool Federation na naglaban sila doon mga kabilyard, no? Ang score ng dalawa na ito ay all to, no? 2 loss, 2 win. Kaya dito sa laban na ito tingnan natin kung sinong mangungulo. Panoorin natin mga kabilyard. Diyan nga mukhang napakaganda nung ginawang tira nito ni Jong Yun, no? At makikita ninyo medyo disappointed siya dahil nga hindi niya na-break itong 7. Medyo nakaangat ng konti yung 8, no? Kaya mahirap itong pa-combine, pero ganun pa man merong nakisilip si Jangwa dito ng malupitang pauna banda, no? Para sa combination niya sa 8. So tingnan natin kung magmamaterialize yan mga kabilyard. At ganun nga yung nangyari, mukhang maganda nga yung pauna banda na yun ni Jangwa at na open pa rin itong ball number 7, muntik pa pumasok doon sa corner pocket, pero ganun pa man, easy pocket na ito para sa rack na ito kay Jangwa. 1-0 ang score, mukhang tatabla dito sa Jangwa dahil na easy pocket na ito at madali nang solusyonan itong tira na ito mga kabilyard, no? Ano sa palagay ninyo mga kabilyard itong dalawang naglalaro? Ayun nga, nagkamali dito si Jangwa, medyo makapal ng konti, mukhang binigay pa kay Reyes itong last packet, no? Last ball, napakasaklap naman nung nangyari na yon. Panalo na, natalo pa talaga naman pagkakataon, no? Dito nga hindi na pa lalampasin ni Efren Reyes itong pagkakataon na ito at kailangan niyang makuha yung rack number 2, no? Dahil nga race to 5 lang yan mga kabilyard. Emil San 9 pasok ng 9, 2-0 ang score natin dyan. Si Efren Reyes pa rin ang nasa table, siya ang mag-break. Medyo masama yung soft break niya na yan, walang pumasok.
Kaya ito, balik sa table itong si Jianghua. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga mukhang umaayon, no? Kaya Jianghua yung posisyon ng mga bola. Maganda yung layout ng table na ito mga kabilyard, at may chance na makabawi ng puntos dito itong Korean Pawn Master na ito. At makikita natin talagang seryoso, no? At nakafocus dyan sa laban niya. Dahil nga gusto niyang talon, ito na naman yung masaklap na tira, laging sumasablay. At gano'n pa man, naitago pa rin sa likuran ng 6 yung cue ball, no? Kaya maswerte pa rin dito si Jianghua. Kaya sundan pa rin natin yung mga kabilyard. At dyan nga, sablay si Reyes, no? Medyo makapal ng konti yun, kaya hindi pumasok. Breakthrough naman para kay Jianghua, kaya dahil nakabalik siya ng table. Medyo alanganin yung posisyon ng object ball niya, no? At nasa gitna ng side rail. Makikita natin yung posisyon na yan, alanganin yan. At tingnan natin kung mag-counter safety itong si Jianghua or mag-bank shot ng object ball dito sa corner pocket. Panoorin natin mga kabilyard. At dyan nga, medyo mahirap talaga yung posisyon ng cue ball sa pagitan ng 7 at 9 na sandwich siya dyan mga kabilyard, no? At tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes ito. Sinisipat niya at kinukuha na ng anggulo itong kanyang object ball kung paano niya patamaan. So dito mukhang makakita ng anggulo si Reyes. Kaya sundan natin ito mga kabilyard.
Ingay. At dito nga mga kabilyard, makikita natin mukhang magko-combination ng 7 to 9 itong si Jiang Yangwa, no? Mapapansin natin talagang ayun, nag-decide siya na ipasok na lang yung 7 at makakuha ng magandang ball position dito sa 9. At dito makita natin yan, mukhang aabante ng isang puntos dito si Jiang Yangwa mga kabilyard, no? At ito, panalo siya dito sa rack number 3. At easy packet na ito para sa isang tulad niya. 2-1 ang score natin mga kabilyard at si Yangwa pa rin ang mag-break dito sa rack number 4. At dyan nga sa tira na yun, Jiangwa mga kabilyard, medyo manipis yun kaya hindi pumasok. Na open tuloy ang table dito kay Reyes. Open ang 1 ball, no? Tingnan natin kung maka-penetrate dito si Reyes at maka-run out. Magandang layout ng table mga kabilyard. At dito nga mapapansin natin, last 2 ball na lang si Reyes. Maganda yung pagkakaposisyon niya dito sa 8, no? Alam na this mga kabilyard, mukhang aabante na naman ng 10 punto si Reyes dito sa rack number 4. At dito nga pumasok yung 9, 3-1 score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 5. Soft break lang ginawa ni Reyes dito mga kabilyard, pero 2 bola kagad ang pumasok. At tingnan natin kung may available shot siya dito sa object ball niya. Sundan natin mga kabilyard. Doon nga medyo mali ang tira ni Reyes doon dahil nakaharang yung isang bola, no? Kaya nagkaroon tuloy ng chance ngayon na makabalik sa table itong si Jiangwa. Nakita naman natin kung paano tumira, no, itong Korean pull master nito. Napakalinis din mga kabilyard.
Dito nga, last 3 ball na lang itong si Jiang Yang, makikita natin nakaposisyon na kaagad itong kanyang 7. Pasok ang 9 mga kabilyard, makikita natin dyan, umabante ng 1 puntos itong si Jiang Yang. 3 itong score natin dyan mga kabilyard. At dito nga mapapansin natin talagang pumosisyon na itong cue ball sa 9. Easy packet na ito para sa tulad ni Jiang Yang, isang Korean Pool Master mga kabilyard. Pasok yung 9, 3 to score natin dyan. At nakita nyo naman kung paano tirahin ni Jiang Yang. At dito si Reyes naman ang magbe-break. 3 to score natin, rest to 5 lang yan. At dyan nga sa break ni Reyes may pumasok. No, soft break lang pero may pumapasok sa mga break ni Reyes. Dito nga kumuha ng jump cue stick itong si Jiang Yang. Tingnan natin kung ipapa-jump niya ito. Ito nga pumosisyon siya ng isang malupitang jump shot para dito sa object ball niya. Tingnan natin kung matamaan niya ito mga kabilyard dahil medyo malayo yun, hindi pumasok, kaya open table kay Reyes. Yun nga, na open table ang rack number 6 kay Reyes. Sundan natin mga kabilyard. Dito nga aiming si Reyes sa 8, last 2 ball, pasok yung 8, last ball na lang, kaya lang hindi kumagat ng konti at medyo perpendicular yung pagkakaposisyon ng cue ball doon sa 9. Medyo mahirap ito mga kabilyard, kailangan pang pinahin ni Reyes, pero ito maghihingi siya ng extension.
At dyan nga medyo masaklap yung tira na yan ni Reyes, hindi pumasok. At makikita natin mukhang mayroon chance ngayon si Jiang Yanghua na ma-steal niya itong rack number 6 kay Reyes, no? 3-2 ang score, lamang si Reyes, pero nagkamali siya ng tira dahil sa last ball niya dito sa rack number 6. At mukhang ma-steal pa ni Jiang Yanghua itong rack number 6, mga kabilyard. Aiming siya sa 9, mukhang easy packet lang ito dahil diretso lang yan. Pasok yung 9, mga kabilyard. All 3 score natin, sayang yung puntos na yon. Si Jiang Yanghua magbe-break sa rack number 7. Sundan natin, mga kabilyard. Dito nga sa rack number 6 makikita natin bumabawi ng momentum itong si Jiang Yanghua, no? At makikita din natin yung positioning ng tira niya. Medyo mahirap lang yung cluster doon sa 8 at saka sa 9 dito sa rails. Medyo dikit yan sa rails. Tingnan natin kung ma-break ito ni Jiang Yanghua, no? Dahil nga mahirap yung posisyon na yan, kailangan ma-break yan para may panalo itong rack na ito.
At dito nga mukhang susubukan i-break ni Jiang Yanghua itong 8 tsaka 9 dahil nga mapapansin niyo medyo dikit ito at kailangan na makaposisyon para sa isang combination shot or karambola. Ano bang sinisipat dito ni Jiang Yanghua? Mukhang i-combine niya pero kailangan makaposisyon muna dito sa location na yan itong cue ball. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga medyo manipis yung tira niyan sa 7 no, kaya hindi pumasok at malakas ang tira. Ganun pa man medyo open na itong table kay Reyes. Kaya tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes na may break itong 8 at 9 at may panalo itong rack number 7. Sundan natin mga kabilyard. Dito nga mukhang sinimplify lang ni Reyes at yung sinukat kanina ni Jiang Yanghua mukhang si Reyes ang magpapatuloy no. At dito nga sinipat niya para sa isang malupitang combination shot. Napakahusay ng combination na yan ni Reyes. Panalo si Reyes yan 4-3. Lamang si Reyes ng isa, raise to 5 lang ito mga kabilyard. At si Jiang Yanghua ang nag-break dito sa rack number 8, may pumasok. Tingnan natin kung maka-break and run siya dyan. Diyan nga mukhang maganda yung ginawang karombola ni Jiang Yanghua doon sa 6 no, at may available shot siya para dito sa 3 at makikita natin yung posisyon ng 4. Mukhang may chance si Jiang Yanghua na tumabla dito mga kabilyard at magkaroon tayo ng hill to hill match. Kakayanin ba ni Jiang Yanghua itong rack number 8 na may panalo para magkaroon ng hill to hill match? Ano sa palagay ninyo mga kabilyard? Paki-comment niyo sa ibaba. Dito nga mapapansin natin mukhang gumaganda yung tira ni Jiang Yanghua no? Last 2 balls siya pero naka horizontal itong perpendicular itong cue ball sa 8. Medyo mahirap ito mga kabilyard no? Mahina yung tira niya doon pero tingnan natin kung maibang shot niya ito at kung mangyari man yun mga kabilyard pwedeng maipanalo ni Jiang Yanghua itong
rack number 8. Crucial ito, tingnan natin kung magawa ni Jiang Yanghua. At doon nga pumasok yung 8, napakahusay nung ginawa ni Jiang Yanghua na yun mga kabilyard, no? Pero ganun pa man, nakadiretso pa rin itong cue ball sa 9, pero easy packet na ito para kay Jiang Yanghua. Ito nga, pumasok yung 9, all 4 tayo, hill to hill match tayo mga kabilyard, no? At si Reyes naman ang magbe-break sa final rack, all 4 ang score natin. At dito nga medyo dumikit sa ball number 7, no, itong cue ball, kaya mahirapan siya dito. Aiming si Jiang Yanghua, medyo ito nga naka-vertical na ng matindi itong ball number, itong cue ball, no, para sa 2. At makukuha niya ba ito? Mapasok niya yung 2 at naisaklit niya pa yung 3. Napakahusay nung ginawang tira doon ni Jiang Yanghua. At dito nga mukhang swerte pa si Reyes na itago niya pa sa likuran ng 9 ball, no, itong 3. Talagang maganda yung ginawang tira doon ni Reyes. Tingnan natin discarded dito ni Yanghua sa kick shot na yan. At dito nga mukhang tuluyan na open itong table, no, kay Reyes. Wala nang kawala ito mga kabilyard. Alam na this, sabi nga ng maraming pool player. Mukhang i-break ni Reyes yung record nilang all-2 sa kanilang laban, no. Kumuha ng extension si Reyes dahil mahaba yan. Last 5 balls siya dito pero kalat yung bola, maganda yung layout. Mararan out ba ni Reyes ito mga kabilyard? Ano sa palagay ninyo? At doon nga pumasok yung 7 na yun, napakalupit mga kabilyard. Ito,
tutok na itong 8 para sa 9. Makita natin yung positioning na yan, parang alam na this mga kabilyard, no? At ito nga, tinutok pa ni Reyes itong ball, cue ball sa 9. All 4 ang score, raise to 5. Ito na, parang mananalo na dito si Efren Reyes. Pasok yung 9. Thank you guys for watching. See you on my next video.